Naglalakad-lakad tayo ngayon mga ka-OFW dito sa area na to ng Singapore on a beautiful Friday evening. Magsi 7 o'clock na pero medyo maliwanag pa. Yan o, tingnan nyo itong mga magandang tanawin na to sa Singapore. You would think Singapore, first world country, number 1 yung kanilang passport, sobrang powerful. Tapos iisipin mo, siguro polluted yan, overcrowded. Maraming mga sasakyan. Nag-aano lahat, parang tawag nito, nagsisiksikan ng mga tao sa mga kalsada. And yet, ito mga ka-OFW, tingnan nyo yan. Ang ganda, di ba? Merong mga puno. Tapos dito sa gilid, yung kalsada, walang traffic, walang pollution. Hindi haggard ang mga nagtatrabaho dito, kahit yung mga nakatira dito hindi haggard. Yan, kalmado lang na naglalakad. Safe pa, walang mga snatcher, walang mga hold-upper. Ito pa sa gilid mga ka-OFW, meron pa mga kalachuchi yan. Ayun yun. Ano nila yan? Tanim nila ng mga kalachuchi. Ito nga, pakita ko sa inyo, nangahulog na yung mga bulaklak ng kalachuchi. Ayun o. Teka lang ha. Kasi dala ko yung aking bag. Kagagalingin natin ng trabaho. Ito o. Yung mga kalachuchi nila. Yan o. Diba? Ayan. Itong buong area na to mga ka-OFW hanggang doon. Kasi ito, ano yan? Riles ng train yan dyan. Tama ba yung sinabi ko? Train yan dyan. Tapos yung mga area din doon, mga bahay yan, pati doon sa area na yun, bahay din yun. O diba? O yung kalachuchi, ang ganda, no? Yung point natin is, sa sobrang ganda ng Singapore, parang ayaw mo nang umuwi ng Pilipinas. Diba? Isipin mo kung sana ganito lang sana sa Pilipinas, ganito ka kalmado, ganito ka progresibo. Can you imagine, no? First world country pero parang hindi, tingnan nyo. Para ka lang ding nasa gubat, para kang nasa probinsya, hindi mo maintindihan eh. Paano nila ginawa dito sa Singapore, mga ka-OFW, na pagsamahin yung nature, tsaka yung pag-unlad ng kanilang bansa. Diba? Tingnan nyo. Walang traffic, yun ang pinaka-importante. Ayun, yun yung trend doon. Yan, trend yun doon. Dito wala talagang walang problema dito mga ka-OFW. Kaya yung mga Pilipino na nakakapagtrabaho dito sa Singapore, napakaswerte. Kahit pa sabihin mo na syempre yung OFW, mahirap talaga yung buhay, may mga challenges, lalo na sa Pilipinas, sa mga kapamilya. Pero yung buhay namin dito, hindi ko alam sa iba ha, pero I'm speaking for myself. Napakakalmado lang. Ayun, tingnan nyo. Tingnan nyo yan mga ka-OFW. To think ha, peak hours na to, dapat nagsisiksikan bumper to bumper yung mga sasakyan na yan. Pero hindi eh. Hindi ko alam paano ginawa ng Singapore government kung bakit parang hindi sobra-sobra ang mga dito, ang mga sasakyan dito. May alam ako pero hindi ko pa masabi kasi hindi ako sigurado baka ano masabi ko, diba? Pero eto, naglalakad lang ako dito sa may part na to ng Woodlands. Meron pa palang dun, kainan dun sa area na yon. Ito lang. Ayan, kalma-kalma lang tayo, lakad-lakad lang. Diba? Pag mga ganitong oras, hindi ka mangangamba na merong mang-i-snatch sa'yo. Ayan. May mga hahablot ng bag mo, may mang-hold up sa'yo, may mambabasta sa mga babae. Wala. Dito talaga mga ka-OFW, sobrang ganda dito. Ang linis pa, tingnan nyo yan. Ang linis. Merong mga konti-konting mga basura pero gawain yan na mga walang disiplinang mga tao na nakatira dito. Hindi ko alam kung local ba or expat or hindi natin alam. Pero pagdating sa mga pagpapatupad ng mga batas dito talaga sa Singapore, talagang ini-enforce talaga nila. Kaya yung ibang mga karamihan talaga dito sa mga halos lahat actually
ng mga naninirahan dito takot na lumabag sa doon sa mga rules na inaano ng Singapore government. Ayan, tingnan niyo mga ka-OFW. Dito tayo ha, intersection at ito pero tingnan niyo yung mga sasakyan, no? Hindi bumper to bumper. Doon pala ako pupunta kasi doon ako kakain. Hindi pa ako nakakapunta sa area na to ng Singapore na to eh. So pupuntahan natin yan doon. So yun lang, pinakita ko lang kung gaano kaganda ang Singapore mga ka-OFW. Ayan, one look. Sige na ha, ingat lahat ng mga OFW saan mang panig ng mundo. Mabuhay kayo.